Mula sa line of 7 hanggang sa pangarap. Hello mga kamami! Welcome dito sa ating channel, yours truly, Mommy Joy. Ngayon ay babasahin natin ang mensaheng ipinadala sa atin ni Andrea. So, simulan na natin ang kanyang kwento. Magandang araw po, Mommy Joy. Ako po si Andrea. Hindi ko po itutunay na pangalan dahil nais kong mapanatiling pribado ang aking pagkakilanlan. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwento ng aking buhay. Ngunit ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa inyo. Sana po ay nabasa ninyo ang aking liham at nagsilbi ito ang inspirasyon sa mga estudyanteng unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Noong pumasok ako ng high school, doon po nagsimulang maging mas mahigpit ang aking mga magulang. Ang una nilang bilin na sa akin ay, "Anak, Andrea, walang boyfriend muna ha. Mag-focus ka muna sa pag-aaral." Kahit ang hilig ko pong kumanta ay pinagbawal muna nila. Hindi naman po ako nagtampo, Mommy Joy. Sinunod ko ang kanilang kagustuhan dahil alam kong ang lahat ng iyon ay para rin sa aking kinabukasan. Sa unang taon ko po sa high school, Mommy Joy, nahirapan akong makasabay sa halos lahat ng asignatura. Kahit anong pilit kong intindihin ang mga aralin, parang hindi pa rin sapat ang aking ginagawa. Dumating ang araw ng pagkuha ng report card. Nang makita ko ang aking mga grado, halos maiyak ako, Mommy Joy, dahil halos ng grades ko ay line of 7. Hindi ko agad iyon nasabi sa nanay kong nagtatrabaho sa ibang bansa, Mommy Joy. Mas lalo akong naalala yung aking tatay na araw-araw maagang gumising para lang matiyak na makapasok ako sa paaralan. Sobrang nahiya ako sa sarili ko, Mommy Joy. Pero sa gabing iyon, nangako ako sa sarili ko, babawi na talaga ako. Pagsapit ng second year high school, Mommy Joy, mas pinagbuti ko ang aking pag-aaral. Lahat ng school activities na kaya kong salihan ay sinubukan ko. Kahit ipinagbawal pa rin sa akin ang pagkanta, palihim ko pa rin itong ipinagpatuloy dahil iyon ang aking pinakamamahal na talento. Unti-unti pong nagbago ang lahat, Mommy Joy. Gumanda ang aking mga grado at mas naging aktibo ako sa paaralan. Dahil sa aking talento sa pagkanta, naimbitahan akong magtanghal sa iba't ibang paaralan. Naging special guest singer din ako sa ilang programa sa aming barangay. Isang araw, inimbitahan ako ng isang radio station para sa isang panayam. Ngunit magalang ko itong tinanggihan. Mas pinili kong unahin
ang aking pag-aaral dahil alam kong ang edukasyon ang magiging susi sa aking mga pangarap. Pagsapit ng 4th year high school, muli namang dumating ang mga pagsubok, Mami Joy. Mas humirap ang mga asignatura at mas mabigat ang mga responsibilidad. Ngunit, hindi ako sumuko, Mami Joy. Patuloy akong nagsikap hanggang sa araw ng aming pagtatapos. Hindi man ako naging honor students, nagtapos naman akong may mga medalya at iba't ibang pagkilala dahil sa aking sipag, tiyaga at pagsisikap. Naging proud ang aking mga magulang, Mami Joy. Lalo na nang makita nilang hindi ako sumuko sa kabila ng mga kabiguang naranasan ko. Pagdating ng kolehiyo, Mami Joy, nais ng aking mga magulang na maging guro ako. Ngunit, magalang kong sinabi sa kanila na gusto kong tahakin ang kursong HRM, isang hotel restaurant management. Hindi naging madali ang aking paglalakbay. Ngunit, hindi ako sumuko. Mas lalo ko pang pinagbuti ang aking pag-aaral hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Sa awa ng Diyos, nakapasa rin ako ng board exam, Mami Joy. At kalaunan, natupad ko ang isa sa pinakamalaking pangarap ko. Ngayon, Mami Joy, isa na akong chef sa isang cruise chef at araw-araw akong nagpapasalamat sa Diyos na dahil hindi niya ako pinabayaan sa bawat ng pagsubok ng aking pinagdaanan. Kapag naalala ko, Mami Joy, ang estudyanteng minsang umiyak dahil sa gradong line of 7, napangiti na lang ako. Dahil doon ko napatunayan na ang mababang grado ay hindi sukatan ng magiging tagumpay ng isang tao. Mami Joy, sana po ay may isang estudyanteng nakikinig sa iyong channel na kahit mababa man yung grades niya, ay hindi katapusan ng lahat. Kung nagsisikap ka at hindi ka sumusuko, darating din ang araw na ipagmamalaki mo ang sarili mong tagumpay. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Lubos na gumagalang, Andrea.